What if meron lang tayong dalawa or tatlong choices na kailangan nating sagutan, no, or i-consider? So, katulad nito. So, ito, kung meron tayong grades dito, kung may passing score na 75%, so passed ito, tapos failed, no? Failed, passed. So, paulit-ulit na lang na ganyan. So, kung mahaba to, ang daming estudyante dito, so, nakakalito, pwede kang magkamali. Tapos, kung meron kang i-edit dito, so, like, 85 pala to, no? So, dapat passed na to. So, kailangan siyang mag-change dynamically. So, paano ba natin gawin yan? So, introduce natin yung if function. So, sa word na if, kung, no? Sa Tagalog, kung ganito yung score niya, dapat ito yung i-display mo. O, di ba? So, ako si Kuya F, isang licensed civil engineer at saka licensed master plumber. At pag-aralan natin kung paano gamitin at i-utilize itong if function at i-apply natin as general application or sa construction application. Okay, so dito, kung meron kayong list of names, no? So, ilagay natin, estudyante to, no? Si Apolinario Makiling, Andres Binivista, Gregorio del Pilaes, Emilio Agoncillo, Manuel L. Quintos, at si Douglas MacAlbert, no? So, ano ba yung mga pangalan na yan? No? So, exam score nila, ano, kung ikaw ay isang teacher, so magagamit mo itong function na ito. So, 77 yung score niya out of 100 items, 40, 55. So, meron na siyang mga designated na score. No? So, kung expected naman natin kapag ikaw ay isang guro, di ba? So, abot pa ng 50 na estudyante yan. So, pwede kang malito, di ba? Pwede kang magkamali. Tapos, yung remarks mo dito, kung pass ba sila or failed for this certain quizzes or exam. No? So, dito, gagamitan din yung if function, kung pasa ba sila or fail. Di ba? So, equals na yan, di ba? If, ano ba yung kadalasang passing score natin, di ba? Nung nag-aaral ako, 75 talaga, di ba? So, ewan ko kung ngayon kung ilan na, kung baka 50 na lang, di ba? 50, sobrang ano na yan, malaking privilege na yan. So, 75 lang muna, kasi yun yung kadalasan ng time namin. So, ito si 77, dapat pasado to, kasi greater than 75 to eh. So, yun yung i-calculate natin. So, dito, 40, so, bagsak siya, di ba? So, 77, dito tayo mauna. So, if 77 or si B2, di ba, is greater than 75, di ba? Ganun yan eh. Is greater than 75 kasi yun yung passing eh. Kung si 77 daw greater than 75, so passed siya, di ba? Pasado. So, maglalagay ka lang dito ng quotation, no? Passed. Ganon. Yun yung ano niyan, format natin yan. Kasi may tatlong arguments yan eh. May logical test, ito yung condition na yan, tapos meron siyang value if true, pasado yung ilalagay mo. Pero kung hindi naman siya totoo, kung hindi naman totoo talagang malaki sa 75, i-display na yung false na argument. So, yung false argument mo, so failed. Yun. Ganun yung mayayari. Kung enter mo yan, magdi-display siya ng pass kasi nga pasado. No? Kung magiging 70 lang to, ganyan, failed siya. No? So, yan. Kung 0 naman siya, failed. Tapos kung 100, yun, pass naman. So, again, kung 75, bakit failed pa rin? So, may mali sa, ano natin, sa formula. Kasi nga, dapat yung 75, pasang-awa to eh. 'Di ba? Pasang-awa, dapat pass din to. 'Di ba? Kung 74, failed talaga. 'Di ba? Kung 76, pasado. Pero yung 75, dapat pasado din yun. 'Di ba? Pasado din to. So, may mali sa formula natin. Kasi nga, may tatlong arguments dito. Una, logical test. Ito, naka-highlight niya. Pag-click mo yung logical test, naka-highlight siya. B2 is greater than 75. So, itong cell na to is greater than 75. So, value if true, passed. Value if false, failed. So, merong mali dito kasi nga yung 75 dapat pasado to. Bakit failed yung i-display niya? Kasi nga false eh. Hindi naman, kung 75 to, hindi naman greater than 75 to eh, di ba? Equal siya. Kung 75 is equal to 75, dapat isama natin sa logical test natin. Isama sa argument natin. So, ano ba yung kadalasan niyan na symbol sa mathematics, di ba? 75, B2 is greater than or equal to. So, meron siyang or. Dalawa yung gagawin natin dito na formula kasi na greater than 75 pasado, pero yung 75 also pasado din. So, dalawa yung magiging symbol natin. No? Lagyan natin ng equals. Equal sign. So, parang ano lang din. Para siyang sa mathematics. Kung babasahin mo siya, if B2 is greater than, di ba, or equal to 75, kung true, pass.
Kung fail, kung false, fail na, di ba? So, kung i-enter natin to, pass na siya. Di ba? Kung 74 siya, failed. Tapos 76, no, pass. Tapos 75, pass din, di ba? So, ito lang yung formula na kailangan mo. Greater than or equal to 75. No? So, ida-drag mo lang ulit to. Drag natin. So, yun. Di-display na siya kung sino yung pass, fail. No? So, 75, pasado siya. Si Douglas MacAlbert. Tapos ito, 77 yung original score niya. So, what if nagkamali ka pala? No? Si Gregorio Del Pilais pala, 85 pala yon. So, failed na yung record mo dyan. So, pag lagay mo 85, so hindi mo na kailangan i-check pa dito. Automatic na sa Excel sa yung co-compute. Pass pala siya. No? Tapos si Manuel El Quintos, na huli mo palang nag-cheat. So, na-prove mo siya na cheater pala siya sa exam. So, huwag niyong gagawin yan, mga students. So, nagalit ka. Tapos, minus 30. Sabi ka naman, ma'am, minus 30 agad. So, itong 86 minus 30 siya, magiging 56 na lang, di ba? Tama ba yung calculation? So, 56 na lang yung score niya. So, failed na siya agad. So, ganoon lang siya kasimple. Gagamitin yung if function. So, ito, ginagamit natin sa mga general na trabaho. So, ilagay natin, assume natin na ito, marami to. Ganyan kadami yung, ilagay natin, iba-iba yung pangalan. I-copy-paste ko na lang. Ganun kasi yan eh. 'Di ba? So, parang nakakalula tignan eh. No? Tapos, isa-isahin mo niyan na pass. Tapos, ito failed. No? Para siyang, 'di ba, napaka malaking trabaho. Tapos, sakit sa ulo din kasi pwede kang maduling eh. So, si Excel na yung papatrabahuin natin. Drag mo lang yan lahat dito, ganyan. Tapos, ayan, siya na yung mag-solve. So, random check natin. Ito, failed to. Bakit failed to? Kasi 56. 'Di ba? Ito, bakit pasado to? Kasi nga 95. No? So, ganun lang siya simple si if function. So, meron pa yung paggagamitan, ibang paggagamitan, itong if function. Sa construction, dito naman tayo kasi malaking gamit din to. Kadalasan kasi sa construction, na-track natin yung progress, accomplishment natin sa actual, sa site. So, meron naman tayong plan din, yung commitment natin, kung ilan yung percentage natin na ma-acquire for that specific month, specific date. No? So, yun yung i-compare natin kung ano yung status natin. Kadalasan kasi yung status dito, delay or advance lang naman or on time, on track, yung mga ganun. So, gagamitin natin yung if function para makita natin kung alin yung mga scope ng trabaho na nadidelay na kasi yun yung pagtutuon ng pansin. Tapos, yung may makita tayong on time na scope ng trabaho, yun yung kailangang i-maintain din, yung pacing niya. So, dito, if lang din naman, if, so, if actual is greater than or equal to. So, ganun yan eh, di ba? Kasi nga, kung hindi ka maglalagay ng or equal to, so, if katulad nito, ganun lang. Tapos, on time, di ba? Ganun yung natin eh. On time. Kung true si B2, kung malaki talaga si actual sa plan, on time siya. Di ba? Kung hindi, kung false, delay. Di ba? Delayed. Ganun. Yan. Yan. So, delete yung nailagay niya kasi nga, hindi natin kinonsider itong equal na plan at saka actual. So, di ba, kung 100 to sa actual, di ba, on time siya kasi yung plan natin, yung commitment lang natin, 50% lang this specific date, pero nakuha natin 100% na. Wala, di ba? So, on time siya, di ba? Or kung 67 yan, 67, on time pa rin. So, what if delay pala tayo ng sobrang delay talaga, di ba? 15% lang naman, delayed siya. Pero yung 50, no, kailangan nating i-adjust. Kaya yun yung pumasok yung equals. No? Lagyan natin equals dito. Actual is greater than equal to planned. So, on time siya. Or else, delayed. Yan. So, on time na siya. 50-50. Equal lang. Tapos, i-drag mo lang ulit to. So, siya na yung nagbibigay sa atin ng sagot. So, dito, on time siya kasi nga malaki si actual compare sa plan. Tapos dito, delayed. Bakit? Kasi mas maliit. No? Maliit yung actual kaysa sa plan. Diba? So, ito, delayed. Yan. No? So, what if kung sa next week, minomonitor mo naman kung ano na naman yung naging progress sa site. So, or next month kaya. So, kung ilagay natin, monthly ka na nag-update. So, itong site works natin next month, supposedly, yung plan natin dito,
100 na dapat, 100%, di ba? So, una, on time siya, 75, no? 75 siya una, tapos 85 yung actual. Tapos nung next month, 100% na dapat to, di ba? Tapos dito, hindi gumalaw yung actual, 85 pa rin, so delayed na siya. Siya yung nagko-compute na delayed, no? Or unless kung mag 100 na din siya, magiging on time na siya. Ganun. So, ganun yung mangyayari, mag-adjust, automatic siya mag-adjust. So, dito din delayed. So, what if si plumbing works? So, next week or next month, yung commitment natin dito, 65 na, ganun. Like 65% dapat to, ma-reach natin. Tapos sa actual, yung nagawa natin, 80% na pala. Yung ganun. So, magiging on time siya. No? So, automatic siyang nag-update. So, dito naman, makikita lang natin, madali lang tong tignan, i-monitor kasi nga, konting items lang. Pero in reality, no, para sa mga civil engineers dyan, o mga architects na nagtatrabaho sa construction, hindi lang kasi ito, isang items lang. Kung dito sa architectural works, meron tong marami pa to, like ceiling, may painting, may waterproofing, drywalls, mga partitions. So, hindi lang isa yung tinitignan natin na accomplishment. Lahat niyan may certain na items. Minsan per floor pa nga yung monitoring natin. So, sa plumbing works naman, meron pa tong sanitary. No? So, ito kabuuan lang talaga to. Pero kung in reality dito, marami tong items dito pababa. So, mahaba to dito. Tapos, lahat yan may certain na percentage. So, pwede ka ding maduling, pwede kang magkaroon ng error. So, kailangan dito si Excel para siya na yung mag-compute sa lahat ng mga status na kailangan mo. So, ganun yung kaimportante ang if function. So, i-utilize nyo na lang din kung paano nyo siya gagamitin at i-apply sa trabaho nyo. So, kung meron kayong mga katanungan, feel free to comment down below para isa-isahin natin yung sagutin. Tapos kung meron kayong i-request na formula na pag-aralan natin, ay consider natin yan sa susunod na mga episodes sa tutorial natin. So, salamat po sa inyong pagsubaybay at ingat po kayo.